Whatever it takes, use a red eyes on a moon and the... Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Teorita na hindi ito ang karaniwang ruta, ngunit ipinaliwanag ni Xylo na ito ang order sa kanila. Halatang pagod na si Venatim at nabanggit niyang may maliit na festival sa lugar na kanilang pupuntahan, kaya't humingi siya ng pahinga. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Xylo at sinabing kakapahinga lang nila dahilan upang tuluyan ng manghina si Venatim. Sa di kalayuan, kinumpirma ni Venatim na ang kanilang destinasyon ay isang fortress na bahagi ng Second Capital Defenses, ang Merid Fortress, na mas kilala bilang Wayfarer's Nest. Dito, makikita ang maraming sundalo na nagsasaya, namimili, at nagpapadala ng mga sulat sa kanilang mga mahal sa buhay dahil sa kasalukuyang festival. Sa itaas ng isang gusali, naroon sina Dota at Venatim, kung saan muling inamin ni Dota na nagnakaw siya. Nagpalusot ito at sinabing festival naman ngayon, kaya pinaalalahanan na lang siya ni Venatim na huwag magpapahuli. Sa kabila ng kanilang tungkulin, nag-enjoy ang dalawa habang umiinom ng alak na ninakaw ni Dota. Pinuntahan ni Norgale si Xylo sa kulungan upang ipaalam na dumating na ang mga merchants at makiusap na bilhan siya ng wine. Humingi ng paumanhin si Xylo at ipinaliwanag na wala ng laman ang kaba ng bayan dahil ginastos na ito sa script kaya iminungkahi niyang umutang na lang muna si Norgale. Natanong din ito kung nakabalik na ba si Sov mula sa kanyang misyon, ngunit sinabi ni Xylo na hindi pa dahil may loan pa ito sa ibang unit. Dahil dito, umalis si Norgale na halatang naiinis. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Teorita at sinabing kanina pa niya hinahanap si Xylo. Nakapasok siya sa kulungan dahil hindi ito nakalock at ipinaliwanag ni Xylo na si Dota ang nagbukas at kumuha ng susi. Inanyayahan ni Teorita si Xylo na sumama sa The Great Exchange, ngunit tumanggi ito dahil ayaw niyang makipag-usap sa mga Holy Knights. Kahit inalok niyang pumunta na lang si Teorita mag-isa, tumanggi ito at sa halip ay inalok si Xylo na maglaro gamit ang laruan na dala niya, na ayon sa kanya ay itinuro sa kanya ni Venatim ang rules. Pinatigil siya ni Xylo, sinasabing malamang niloloko lang siya ni Venatim at abala rin siya sa pagbabasa. Nagulat si Teorita nang malaman na mahilig pala sa poetry si Xylo, at kahit inalok niyang basahan ito, agad naman siyang tinanggihan. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Kivia at kinumpirmang may susunod na silang misyon, ngunit nais din itong makipag-usap kay Xylo. Sumingit si Teorita at sinabing sasama siya dahil nagsisimula na rin ang The Great Exchange at iminungkahing doon na lang sila mag-usap habang namimili. Habang naglalakad sila, sunod-sunod ang tanong ni Teorita tungkol sa mga bagong bagay na ngayon lang niya nakita, mula sa candy at fried noodles hanggang sa isang stall na may bear sign. Hindi alam ni Xylo kung anong klaseng pagkain ito, kaya ipinaliwanag ni Kivia na tinatawag itong Miwulis Creams, isang ice treat na sikat sa First Capital at kilala sa sarap nito. Nagulat si Xylo na alam ito ni Kivia, ngunit sinabi nitong wala namang dahilan para hindi niya malaman, lalo't mahilig din siya sa ice treats tulad ng iba. Lumapit si Teorita at nagpahayag ng interes na tikman ito, kaya napilitan si Xylo na bumili ng 3. Gayunpaman, nagpas muna si Kivia dahil nagtitipid siya, kaya ibinigay na lang ni Xylo kay Teorita ang pambili. Sa isang tabi, sinabi ni Kivia kay Xylo na binigyan siya nito ng dahilan upang i-re-evaluate siya mula sa pagligtas niya sa kanyang mga kasamahan hanggang sa mga taong iniligtas niya sa Zewangan na dati handa na sanang abandonahin. Nakita rin ni Kivia kung gaano ka-grateful ang mga taong iyon. Napabuntong hininga si Xylo at nasabing mukhang hindi na sayang ang kanilang pagod. Dagdag pa ni Kivia, napatunayan ni Xylo ang kanyang kakayahan at naniniwala siyang ang kasunduan niya kay Teorita ang posibleng nagligtas dito. Ipinaliwanag ni Kivia na si Teorita ay natagpuan sa Northern Ruins at matapos nito ay inatasan ng mga Holy Knights na makipagkasundo sa goddess. Ngunit nagkaroon ng matinding conflict sa pagitan ng military at ng temple, lalo na matapos mapatay ni Xylo ang goddess na si Zenerva. Dahil dito, naisip ng military na kung kayang patayin ang isang goddess, maaari rin silang lumikha ng mas marami pa, kaya nais nilang i-analyze si Teorita. Tutol man ng temple, nanaig pa rin ang military. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon. Sa maikling panahon, nagawang paslangin ng unit ni Xylo ang 2 Demon Lords at napatunayan ang kahalagahan ni Teorita. Ayon kay Kivia, mula pa sa simula ay alam na nilang si Teorita ang Goddess of Swords batay sa nakasulat sa ruins kung saan siya natagpuan. Ikinwento rin niya na ang mga goddess ay lumitaw noong First War of Subjugation, bawat isa ay may kani-kanyang kakayahan, mula sa lason, kidlat, bagyo, hanggang sa kakayahang makakita ng hinaharap. Nagigising lamang sila bilang tugon sa Demon Blights at muling natutulog matapos matupad ang kanilang misyon. Nabanggit ni Xylo na isang goddess din ang nagpadala kay Tatsuya mula sa ibang mundo, at idinagdag ni Kivia na kumpara sa 12 goddesses, mas limitado ang kapangyarihan ni Teorita.
Dahil dito, agad na naunawaan ni Zylo na ang dati nilang desperadong plano ay isang pagtatangka lamang na itama ang mga nagawang pagkakamali na ikinainis niya. Naputol ang usapan nang sumigaw si Teorita at sabihing nakabili na siya, pati na rin kay Kivia. Tinanong ni Zylo tungkol sa susunod nilang misyon at mariing sinabi na anuman ang hinahanap ni Goldtwill, pagbabayaran nila ito. Sa huli, sinabi ni Kivia na defense ang kanilang susunod na misyon, kailangan nilang ipagtanggol ang fortress na ito hanggang sa huli. Ipinabatid kina Zylo at Venatim na ang kanilang utos ay ipagtanggol ang fortress laban sa Demon Blight hanggang sa huli. Nang humingi si Venatim ng mas malinaw na paliwanag, sinabi ng matanda na mananatili lamang sila sa loob ng fortress hanggang sa sila ay mamatay. Dagdag pa niya, ang 9th at 13th Orders ay mananatili sa likuran upang mag-ipon ng lakas at kapag bumagsak ang fortress ay isasagawa nila ang isang special attack execution. Nang tanungin kung anong klaseng atake ito, ipinaliwanag ng matanda na gagamit sila ng malawakang lason. Ang 9th Goddess ay magsasagawa ng isang milagro upang i-activate ang poison trap na nakapaloob sa Merid Fortress na idinisenyo upang patuloy na patayin ang Demon Lord, isang planong personal na inaprubahan ni Goldtwill. Hindi matanggap ni Zylo ang plano, kaya iminungkahi ni Venatim na umatras na lang sila matapos malor ang Demon Lord. Ngunit ayon sa matanda, utos iyon ni Goldtwill, at sino mang magtangkang tumakas ay agad papatayin ng Sacred Seal sa kanilang mga leeg. Dahil dito, tinanong ni Zylo kung may dahilan ba kung bakit tila nais silang mamatay, ngunit nanahimik lamang ang matanda na nagpaalala kay Zylo sa mga babala ng priest noon. Sa kabila nito, ngumiti si Venatim at sinabing susundin nila ang plano. Nagulat si Zylo ngunit nagmungkahi siya ng pagbabago, imbes na parusahan ang lahat kapag may isang tumakas, mas makabubuting patayin lamang sila kung sabay-sabay silang umalis, upang maiwasan ang pagkasira ng plano, lalo't inaasahan na may magtatangkang iligtas ang sarili. Tungkol naman kay Teorita, sinabi niyang wala na silang magagawa dahil kahit itaboy nila ito ay babalik pa rin. Tumanggi ang matanda na aprobahan ng kahilingan dahil wala siyang awtoridad. Agad namang inutusan ni Venatim si Zylo na kontaken si Kivia. Bago umalis, humiling si Zylo ng karagdagang sundalo, armas, provisions, pati cavalry at artillery kung maaari, at nagtanong kung makararating ang iba nilang kasamahan, kung saan si Sov lamang ang posibleng dumating. Napansin ng matanda ang kanilang pag-uusap, kaya sinabi ni Venatim kay Zylo na pagkatiwalaan na lang siya. Ngunit diretsahang sinabi ni Zylo na hindi siya nagtitiwala at tinanong kung kaya ba niya talaga ito. Kalmadong sumagot si Venatim na kahit walang naniniwala sa kanya, minsan na niyang nailigtas ang mundo. Ipinakita ang nakaraan kung saan nahuli si Venatim. Nakaharap niya ang isang lalaki na nagsabing nirerespeto niya siya na ikinagulat ni Venatim dahil isa lamang siyang conman. Binanggit ng lalaki ang kaso ni Venatim, ang tangkang pagbenta ng pala sa isang circus na aniyay patunay kung gaano kalalim ang pagiging fraud nito. Gumawa pa raw si Venatim ng kwento tungkol sa paglilipat ng buong kapital. Binasa rin ng lalaki ang mahaba nitong listahan ng krimen, kabilang ang investment fraud, forgery, counterfeiting, at mahigit 100 reklamo mula sa Vertical Development Corporation. Nang tanungin kung ano ang naging inspirasyon niya sa pagiging conman, sinabi ni Venatim na ayaw niyang makakita ng mga taong nadidismaya, kaya gumagawa na lang siya ng kasinungalingan upang malagpasan ang sitwasyon. Namangha ang lalaki dahil nagagawa pa rin niyang panatilihing consistent ang kanyang mga plano. Natanong ni Venatim kung hahatulan ba siya ng death penalty, ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya paparusahan dahil sa kanyang fraud. Sa halip, ipinakita nito ang isang third-rate newspaper na dati niyang pinagtrabahuhan na naglalaman ng mga skandal tungkol sa Holy Knights, Goddesses, at maging sa Royal Family, mga artikulong inamin ni Venatim na siya ang sumulat matapos utusan siyang gumawa ng balitang magdudulot ng takot sa mga mamamayan. Ayon sa lalaki, hindi ang mga krimen ni Venatim ang tunay na problema, kundi ang kakayahan nitong kumbinsihin ang mga tao at posibleng magsiwalat ng katotohanan. Kaya upang matiyak na mananatili siyang tahimik, maglalagay sila ng espesyal na feature sa kanyang Sacred Seal. Mariing itinanggi ni Venatim na may alam siya, ngunit hindi siya pinakinggan at sa halip, hinatulan siyang maging isang hero. Hindi makapaniwala si Zylo nang malaman niyang nakuha ni Venatim ang lahat ng kanyang mga hiningi. Nasabi pa niya na balang araw ay maaaring ikamatay ni Venatim ang kaguluhan ng digmaan. Inaasahan din ni Zylo ang pagdating ni Sov na sinang-ayunan ni Dota, sabay sabing mas delikado pa ito kaysa kay Venatim dahil sa mabilis nitong magalit. Samantala, isang lalaki ang patuloy na nananalo sa isang sugal, dahilan upang akusahan siya ng kanyang kalaro na nandaraya. Dahil dito, nauwi sa komprontasyon ng sitwasyon, ngunit bago pa ito lumala, biglang naputol ang kamay ng lalaki. Ang may kagagawan, walang iba kundi si Sov. Whatever it takes, use a red eyes on a moon and
Siya si Sov, walang apelyido at kilala sa codename na Man-Eating Ghoul. Ayon sa kanya, bilang isang Gwenmosa assassin, ganito talaga ang paraan ng kanilang pagkilos. Sinabi ng isang lalaki na 8 tao na ang napatay niya sa loob ng isang buwan, ngunit diretsahang inamin ni Sov na 12 na ang kanyang pinaslang at tila masaya pa siya rito. Natanong siya kung wala ba siyang konsensya, ngunit natawa lang si Sov at sinabi na hindi siya mahusay pagdating sa tama at mali, at hindi rin totoo ang sinasabing Gwenmosa brainwashing. Iginiit ng lalaki na gumagamit ang organisasyon ng sakit, droga, pleasure, at iba pang paraan para kontrolin ang mga tauhan, pero agad itong pinutol ni Sov at tinanong kung iniisip ba niyang isa siyang chosen one. Nang tanungin kung hindi ba siya natatakot sa posibleng life sentence o kamatayan, inamin ni Sov na may takot siya, pero wala naman daw magbabago kaya mas pipiliin niyang i-enjoy ang buhay, lalo na para sa sarili niya at sa mga taong mahalaga sa kanya. Biglang pumasok ang isa pang lalaki, ang parehong kumausap kay Venatim, at tinanong kung paano siya pumipili ng target. Sagot ni Sov, hindi niya rin alam. Binanggit din ng isang biktima na naglaho sa opisina sa loob lamang ng 70 seconds at kampante niyang sinabi na kaya niyang pumatay sa sandaling magdesisyon siya at pinipili niya ang target na hindi niya pagsisisihan. Sa huli, sinabi ng long-haired na lalaki na masyadong mabuti ang kamatayan para kay Sov, kaya hinatulan niya itong maging isang hero, bagay na agad tinutulan ni Sov at naging seryoso ang kanyang reaksyon. Habang naglalakad ang grupo, kapansin-pansin ang pagiging madaldal ni Sov. Dahil dito, natanong ni Kivia kung isa rin ba siyang hero, na agad namang sinagot ni Zylo na nabigo ang kamatayan na baguhin siya. Dahil sa patuloy na ingay, sinabihan siya ni Zylo na tumahimik at maging si Dota ay naiirita na rin sa kanyang kadaldalan. Gayunpaman, sinabi ni Sov na hindi niya matiis ang katahimikan kaya muli siyang nagsimulang magsalita. Muli siyang pinagsabihan ni Zylo, kaya sa natatarantang kilos ay agad itong humingi ng paumanhin. Makikita ang napakaraming fairies kasama ang Demon Lord na naglalakbay patungo sa fortress. Base sa distansya, sinabi ni Zylo na posibleng makarating ang mga ito mamayang gabi. Napag-usapan ni Zylo at Kivia ang bilang ng knights, at ayon kay Zylo, hindi pa rin ito sapat kahit idagdag pa ang mga prisoners na kinuha ni Venatim. Agad namang ibinahagi ni Dota ang nakita niyang fairy scouts. Sinuri ito ni Sov gamit ang kanyang kakaibang mata na kayang mag-zoom ng ilang beses, at nakilala niya ang nilalang bilang isang Seer Sith, bagay na ikinamangha ni Kivia at kinumpirma ni Zylo bilang inhuman ang kanyang vision. Inilabas ni Sov ang kanyang sandata na tinatawag na Daisy na ayon kay Zylo ay nirito ni Norgale para sa long-range sniping. Agad niyang pinaputukan ng halimaw, ngunit nagbabala si Dota na marami pang paparating. Walang kahirap-hirap na pinagbabaril ni Sov ang mga ito habang nagtutulungan sila. Habang nagpapatuloy ang laban, sinabi ni Zylo na kailangan na rin nilang kumilos para ilagay ang mga traps. Natanong ni Kivia kung hindi ba siya susuko sa kabila ng sitwasyon, ngunit sagot ni Zylo na kahit gusto ng iba ang kanilang pagkamatay, hindi niya ibibigay ang satisfaction na iyon. Makikita rin ang galit at gigil niya, lalo na sa mga sinabi nila kay Teorita na wala itong silbi. Nabanggit din ni Kivia ang narinig niyang chismis na sinakripisyo umano ni Zylo ang kanyang unit para tumaas ang rango. Natawa si Zylo at tinanong kung anong maharlikang pamilya ang pinagmulan ni Kivia. Sagot nito, ang kanyang uncle ay isang high priest, bagay na ikinagulat ni Zylo dahil bigatin ito sa temple. Naputol ang usapan nang sabihin ni Sov na tapos na ang kanilang trabaho, kaya inutusan ni Zylo ang grupo na manatili muna sa pwesto at bantayan ang paligid. Habang pabalik sa fortress, nakasalubong ni Zylo ang military kasama ang isang goddess. Sinabi ng isang lalaki kay Kivia na ang pananatili niya roon habang pinapanood ang pagkamatay ng mga heroes ay hindi kaaya-aya, ngunit ipagdadasal niya ang kaligtasan nito, bagay na inulit din ng goddess. Binalaan naman ng lalaki ang goddess na huwag lalayo dahil ang lalaking nasa harapan nila ay isang goddess killer. Kahit halatang naiinis, nanahimik si Zylo. Nang magtanong ang goddess kung naging useful ba ang kanyang ginawa, na agad namang pinuri ng lalaki bilang perpekto. Humiling ang goddess kung maaari ba niyang marinig ang salitang, "Well done, Pelmeri." Agad itong sinabi ng lalaki habang hinahaplos ang kanyang ulo bago tuluyang umalis. Natanong ni Kivia kung kilala ni Zylo ang lalaki, ang captain ng 9th Order of Holy Knights na nakipagsundo sa goddess na si Pelmeri, si Hord Clivios. Sagot ni Zylo, kilala niya ang pamilya nito dahil marami silang lupain sa south at ang kanilang wine ay isang kilalang delicacy. Sa harap ng maraming barrels, natanong ni Sov kung ito ba ang mga papasabugi nila kapag dumating ang Demon Lord, na agad namang sinang ayunan ni Zylo. Napasigaw si Sov at sinabing ang mga lason ding ito ang posibleng pumatay sa kanila, tila sabik pa siyang pumatay sa sandaling iyon. Nang marinig ito ng isang military, nilapitan niya si Sov na parang naghahanap ng gulo.
Agad inilabas ni Sov ang kanyang patalim, ngunit napigilan ng isang babae ang sundalo habang pinakalma naman ni Zylo si Sov at tinanong kung bakit kailangan pa niyang pumatay. Sagot ni Sov, ginagawa niya iyon para maibsan ang kanyang frustration. Biglang dumating si Teorita at sinabing kanina pa niya hinahanap si Zylo dahil umalis ito nang hindi nagpapalem. Magalang namang sinabi ni Kivia na ginagawa lamang nila ang kanilang duties. Napansin ni Teorita ang dalawa at tila inasar si Zylo na mukhang nag-enjoy ito kasama si Kivia. Inilabas ni Kivia ang mga berries na nakuha niya sa kagubatan at inalok ang goddess, ngunit naiinis si Teorita dahil tila nag-enjoy ang dalawa habang magkasama. Nauutal namang nagpaliwanag si Kivia na trabaho lang iyon. Mariing sinabi ni Teorita na nasaksihan niya ang captain ng Ninth Order na 7 beses hinaplos ang ulo ng kanyang goddess, samantalang siya ay hindi pa kailanman nahaplos ni Zylo kahit 1 beses. Walang pakialam na sinabi ni Zylo na kulang sila sa tauhan. Maya-maya, may military na lumapit at sinabing may ilang lalaking naghahanap kay Zylo, ang mga miners na gustong tumulong. Tinanggihan sila ni Zylo at pinauwi sa kanilang pamilya, ngunit dumating si Norgel at binati sila. Sinabi niya na hindi niya kailanman sasabihin sa kanyang mga tao na itapon ang kanilang buhay, ngunit tatanggapin niya ang kanilang tulong dahil kaya nilang i-handle ang pagto ng Sacred Seal. Dahil sa kanyang encouraging speech, nagmistulang mga sundalo ang mga miners at sinunod ang kanyang utos habang napakamot ulo na lamang si Zylo sa nangyari. Sa paglubog ng araw, tinanong ni Venatim ang planong kanilang isasagawa. Ipinaliwanag ni Zylo na si Tatsuya ang magsesel ng underground passage kasama ang 20 Order Knights. Si Sov naman ang magbabantay sa back gate at papatayin ang sinumang lalapit dito. Nang tanungin ni Sov kung nasaan si Dota, sinabi ni Zylo na may iba itong misyon na kailangang gawin. Ang mga miners naman ay magpwesto sa likuran ng front gate upang magbigay ng suporta sa mga knights habang si Zylo ang mangganguna sa pag-atake. Mariin niyang inutos na patibayin ang depensa laban sa mga fairies hanggat kaya nila hanggang sa lumabas ang Demon Lord. Bago pa ito makarating sa fortress, gagamitin nila ang trap na inilatag niya kanina upang tuluyang tapusin ito, ang tanging paraan para mabuhay silang lahat. Isang mensahe ang dumating para kay Zylo, at nang ipakita ni Venatim ang logo nito ay agad niya itong tinanggihan at inutusang sunugin. Ayon kay Venatim, galing ito kay Frenchie Mustibolt na nag-aalok magpahiram ng ilang sundalo, bagay na sa tingin niya ay malaking tulong sana. Ngunit galit na sinabi ni Zylo na tapos na ang kanilang usapan tungkol dito, kaya wala nang nagawa si Venatim kundi tanggapin ang kanyang desisyon. Tinanong naman ni Zylo kung may balita na kina Jace at Rhino, at sinabi ni Venatim na hindi na sila makakarating. Maging ang mga mercenaries na kinontak niya ay tagilid dahil wala silang sapat na pambayad. Gayunpaman, sinabi ni Zylo na inaayos na ni Dota ang kabayaran at umaasa siyang aabot pa sila. Naging seryoso ang usapan nang tanungin ni Venatim kung ano ang masasabi ni Zylo kung may mga taong gustong tapusin ang sangkatauhan at kung nag-e-enjoy ba ito sa mga conspiracy di ores. Natawa si Zylo at sinabing nabasa na niya ang lahat ng articles ni Venatim at gawa-gawa lamang ang mga iyon. Ngunit iginiit ni Venatim na paano kung may faction na sumasamba sa Demon Lords o nakikipag-ugnayan sa kanila, may papaliwanag ba nito ang kanilang tila nonsensical na plano? Sagot ni Zylo, kung totoo man ang ganitong mga tao, sila na ang pinakamasahol na nabubuhay. Kinagabihan, matatanaw ang libo-libong fairies kasabay ng pag-atake ng mga halimaw na kabayo. Bago pa makalapit sa fortress, nagbigay na ng utos si Norgel na paputukan ng mga ito at agad ding pina-activate ang barricades. Makikita na bawat halimaw na dumadaan sa barrier ay agad namamatay. Sa panig ni Sov, sunod-sunod ding sumusulpot ang mga fairies na mabilis niyang pinapatay. Maging ang mga Holy Knights ay sabay-sabay ng kumikilos sa pag-atake. Buong tapang namang hinarap ni Kivia ang mga kalaban at inutusan ng kanyang mga kasamahan na ilor ang ilan palayo sa fortress. Ngunit biglang nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang mga taong nakasakay sa fairy horses na nagpakawala ng flaming arrows patungo sa fortress. Dahil dito, nasira ang sacred seals ng barrier at may isang fairy na nakapasok at agad inatake ang front gate. Makikita ang pag-aalala ni Zylo habang sinasabi niyang bago pa dumating ang Demon Lord, maaari na silang mamatay lahat. Kung nakaabot ka hanggang dito, may special surprise tayo. Magbibigay ako ng 200 petot sa isang lucky at loyal subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, i-like ang video at mag-comment ng iyong thoughts o feedback tungkol sa video na ito. Pipiliin ko ang isang winner at i-announce ito sa February 15. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood mga kaanilog. Arigato gozaimasu.